What's up mga langga? Good morning. Ay may udto na dahil kaninyong tanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga langga. Makulimlim na tanghali mga langga, no? Ayan nyo. Tingnan nyo, medyo makulimlim yung langit mga langga. Pero for today's video ay meron po kaming ibabalita sa inyo na ay bago muna ang lahat, i-update muna namin kayo sa aming mga baktin, mga langga, sa aming mga biik, no? Since medyo matagal-tagal na din since the last update namin. At meron din po kaming mahalagang balita sa inyo since you're part of the family and, you know, ilang beses ko na pong sinabi na ang buhay po namin dito, ang pamumuhay namin dito sa bukid ay parang bukas na aklat. So alam nyo po lahat ng mga buhay namin dito, no? Kasi nga, mga subscribers namin kayo, pamilya namin kayo, kaya kailangan nyo din malaman ang update, no, tungkol sa aming buhay dito sa bukid mga langga. So dito ako ngayon sa aming babuyan, update namin kayo sa aming sa aming mga baktin. So yun mga langga, ito na po sila. Tingnan nyo, papakilala ko sila sa inyo. Si Idol, si Roderick, si Bugoy, si Isidro, si Jingjing, si Nasi at saka si Joyan. So sila pong pito. Ayan, tingnan nyo naman dyan. Tingnan nyo, nag-aaway na sad mo yung mga langga. Katapos na po nilang mag-lunch, katapos na po namin silang bigyan ng ng pagkain mga langga, ng vitamins, pagkain. So ayan, pila na sila kabuan insik. Yan si insik nga kasama ko. Simula ng simula ng makuan ba? Kanang malutas. Mahiwalay sa nanay. Pila? Ilang araw? 12 days na. Simula nang mahiwalay sila sa nanay. O di ba mga langga? Tingnan nyo naman yan. Malaki na. Medyo malaki-laki na po talaga sila mga langga. Huwag kamahaya, no? Kung may mapalit nila, kung may bibili po sa kanila habang biik pa sila. So, hindi po talaga magsisisi. Wala pang 2 buwan, malaki na. Tingnan nyo naman si Maria, natutulog na yan. Katapos na po niyan kumain mga langga. At balang araw, mabubuntis na din yan kasi na-EI na po yan. At kamustahin din natin itong si Jopay. Jopay! Upay! Uy, nga po, simot si Jopay lang. Sa pintal. Ha? Sa pintal ha ba? Pintal. Sa pintal eh. Oh, okay. Sino sa bagid? Sino sa bagid na diri? Ay, si bagid. Inday. Ay, kaluoy mo na naupay, oy. Ano man ang ugo naman kay kagkuan, oy? Imong simot, pero naman ang kuana. Hindi na gano'n ako na. Wala ko i-combination. Palit yata po, binix. So ayan mga langga, ito yung update sa aming baboy mga langga, no, sa aming mga kasi marami kasi nagtatanong kung kumusta na sila, ano nang sitwasyon nila mga langga. So ayan. Kasi bagid Jupay. So ayan na po mga langga, no, tanawa min duwang insik mga Haggard Timig Fest. Kasama po namin din si Father, of course, macho kayo lawas, no, mga si Gardo Versusa. So ayan mga langga, ito na po yung balita po namin sa inyo. So, di ba sabi namin nung last time na nag-update kami ay hindi po talaga nabenta yung aming mga biik. Kaya nandito pa sila sa amin ngayon. Kinuha na po nung may-ari yung tatlo, bale na po yun yung may-ari nung kay Jopay. Tapos yung isa, yung may-ari sa boyfriend ni Jopay, kinuha na po. So bale itong 7 na lang yung tira sa amin. Di po talaga sila nabenta. So nagpatulong na po kami doon sa sa mga kilala namin na may mga babuyan kung baka nangailangan sila ng biik mga langga. Pero hindi daw sila nangailangan. Tapos kung meron namang bibili mga langga, medyo mura lang talaga. So ito yung kwento ko sa inyo. I-share ko din sa inyo mga langga kasi may karapatan din po talaga kayong malaman, no? Kasi nga para hindi na kayo magtanong. So sana pakinggan yung mabuti at intindihin nyo po. So ito pong aming desisyon ngayon ay para makatulong po ito, hindi lang sa amin, hindi para din po sa aming magulang. So yun, lumipat kami dito mga langga kay yung mga biik namin mag-iingay man kung may tao doon, tapos na po silang kumain. Akala siguro nila baka nang
bibigyan na naman sila ng pagkain, no? So, yun nga, continue to our usapan. Tumawag po kanina yung tsuhin ni Insik, yung nasa liluan, si Papa Boboy. Shout out, Papa Boboy and Mama Celia. And, yun nga, meron siyang offer sa amin since nakita daw niya sa update namin sa Facebook, sa oo na, hindi talaga nabenta yung mga bake namin. Kaya, nag-offer siya na bibilhin niya. Kaso, yung bibili niya, yung 6 lang. Kasi yung 6, kasi mga langga, sa totoo lang, sobrang worth it talaga yung price kung bibilhin lang talaga niya sa saktong presyo ba. Worth it talaga kasi malalaki. Kaso lang, yung, di ba 7 sila. Yung pinakamaliit mga langga, parang siguro, hindi siya naibog ba? Or hindi niya masyadong yung, kasi pinakamaliit po talaga si Joyan, yung pinakamaliit ba? Siya yung pinakamaliit. Takot po siguro siya kasi baka hindi tumubo. So yun, yung 6 lang yung in-offer niya na, di ba, Insik, na bibilhin niya. Kaso lang, yung presyohan kasi mga langga, kung sa tamang presyo lang is nasa 4,200 per head. Ang last price ay 4K. Yun sana yung presyohan talaga. Yun nga is, kanang, lugi pa kami kasi nga, sa dami ng vitamins, tapos basta kung anuhin mo lang talaga, Bawi na lang po tayo sa susunod. so yun nga, dahil 7 na lang yung sa amin, tapos nag-offer siya na bibili niya yung 6. Kaso lang, pwede ba daw siyang tumawad ng konti? Pwede ba daw 3.8 lang yung yung per head? Kasi nga din kanang siguro anuhin lang nila doon, papalakihin para sa mga birthdays, mga occasions. Siguro may mga occasion sila doon. Yun yung offer niya. Kami, sabi ni Insik, mag-uusap muna kami. So, inen niya muna yung call. Sabi muna niya kay Papa Buboy na kanang mag-usap muna kaming 3, which is kami ni Papa, ako at saka si Insik. So, yun, inen muna ang call, nag-usap muna kami at napag-usapan namin na i-go na lang talaga mga langga. So gustuhin man namin na palakihin na lang para medyo malaki-laki din yung benta kung sakali. Ang problema lang po talaga mga langga, okay lang sana yun Problema lang po talaga mga langga, ito sasabihin ko sa inyo, walang halong pagpapasimpatiya. Ito yung isa sa mga dahilan para bang blessing in disguise na lang din. Kasi nung nakaraang umaga kasi, tumawag yung mama ko. Ito totoo to mga langga ha. It depends on you kung maniwala kayo hindi. Kung sabihin nyo na naman nagpapaawa o Kasi ito isi-share ko lang talaga. Tumawag sa akin kahit nga some of my friends, some of my subscribers na malapit talaga sa akin na friend ko sa Facebook, nakwento ko din sa kanila ito. So tumawag sa akin si mama last morning, kahapon yata yun. O kahapon o nakaraang umaga. Nung last morning pala, nung isang umaga, 'di ba bagyo nun, tapos kahit nawala na yung bagyo, sobrang lakas pa rin ng hangin nun sa amin. Kung nakikita nyo po mga langga sa mga vlogs ko, sira na po talaga yung kubo ni mama. So ito ipapakita ko sa inyo yung picture. Yan yung niya, yung bahay namin, yung kubo namin. Tapos yung tulugan niya mga langga is sobrang baba lang sa ceiling kasi nga nung bagyong Odette ay nasira po kasi yun, naputol yung ulo ba, naputol yung ceiling ba, naputol ba, tinangay nung hangin, na wala yung mga yero. Tapos yung yero na nilagay dyan sa bahay niya ay tagpi-tagpi lang, gawa pa yan nung late stepfather ko, si Daddy Norbing. Siya lang yung nagtagpi-tagpi ng mga yero na yan. Nakikita niya doon sa mga mga maliliit na yero lang, tapos tinagpi-tagpi lang niya, pinatong-patong lang niya. Ngayon, sabi ni mama nung nakaraang bagyo, nakaraang araw, nung nakaraang gabi daw, hindi daw siya nakatulog talaga kasi every time na maghahangin ba, para daw mahugmak bitaw, singa na Tagalog ang mahugmak Insik, para bang mahuslog ba, unsay nga na yung ceiling ba, baka daw maanuhan siya, baka daw bumigay yung ceiling kasi nga yung mga kahoy na nilagay doon is kawayan lang, lipak lang, kawayan ng mga langga. Tapos pag bumigay siguradong matatamaan siya kasi nandun sa baba yung papag niya na higaan niya, kaya di daw siya makatulog. Every time na humangin daw ng malakas tapos umulan din ng malakas, para daw bibigay yung kasi kapag nakahiga kami
Kahit ipaliwanag mo insik. Kahit nga nakahiga na kami doon sa papag na yun, nandun kami nung fiesta, nung June, maaabot mo lang yung ceiling kasi nga sobrang baba. Hindi na level yung ceiling sa kusina namin tapos yung ceiling sa kanyang higaan talaga. Yung nasira ng haligi. Oo, bali yung salas kasi nga nung Odette na putol yung putol yung ulo ng bahay, nawala yung pagbo, yung nga ganun ba? Yung mga yero, nawala yung yero mga langga. Kaya ang ginawa nila ni Daddy, nilagyan ng trapal tapos nakapulot man sila ng mga yero na maliliit, yun yung mga pinagpatong-patong nila doon kaya bumigat. Kaya yun yung mga langga, parang nasabi ko blessing in disguise kasi nag-wish talaga ako kay Lord na Lord, bigyan mo naman ako ng Lord ng blessing. Sana Lord dumami tong revenue ko na na sana mabenta na lang itong aming mga biik. So kanina nga nung tumawag si Papa Buboy, sabi ko kay Lord na ito ba yung yung kasagutan sa sa prayer ko kasi nga desperado na ako mga langga. Ano bang maiisip mo lang, yung makikita mo lang yung yung sitwasyon sa bahay ni Mama. Madaming mga buslot, yung mga butas na mga bubong, yung mga dingding na anytime pwede silang pasukin ng aso. Yung aso nga pumasok doon mga langga, doon namin nilagay yung mga biskwit namin. Pumasok yung aso, halos maubos yung biskwit namin kasi butas yung kanyang yung kanyang dingding. Pakita ko sa inyo sa screen mga langga. I-flash ko sa inyo sa screen. At ito hindi to mga langga, wala tong halong biro, walang halong papapawa, walang halong kahit na pa man, depende sa inyo kung ano iniisip niyo. Basta ako, lang ako. Kaya yun, napag-usapan namin ni Papa, ni Insik, tsaka sa ako. Kung i-go ba namin sa 3-8. Kasi kung hindi pa namin siya i-go, hihintay pa kami ng mga ilang buwan. Baka bumigay yung ni Mama ba. Yan, natatakot ako mga langga. Simba ko. Paano na lang pag mabagsakan si Mama sa mga yero na yun. Kaya nga minsan kapag humahangin daw hindi talaga siya makatulog. Kaya umagang-umaga tumawag siya sa akin niya. Yun nga, hindi daw siya nakatulog. Patulong daw siya sa akin. Ano naman magagawa ko? Wala pa akong sahod. Buti sana kung sumahod na tayo dito sa YouTube mga langga, okay lang sana. So yun, sabi ko naman sa kanya na bumalik na lang siya dito. Ang sabi naman niya, paparating yung election day, paparating yung araw ng mga patay. Paano na kung baka magalit daw yung papa ko, kung yung stepfather ko, kung wala siya doon. Tapos sobrang nahihirapan na din daw siyang magbiyahe. Kaya magpatulong daw siya sa akin, fix yung kahit yung bubong man lang sana. So yun, na pag-usapan namin kanina nga, share ko lang din ito sa inyo mga langga. Insik, come here. So napag-usapan namin na sige, go na lang. Benta na lang natin ng 3-8. So, para lang talaga matulungan namin dun si Mama. At the same time, yung yung plano namin mga langga, kasi kung magpapadala lang ako dun ng pera, tapos pambili ng mga materyales, pambili ng kahoy, pambili ng yero, ng pako, mga hindi kasi kaya ni Mama mga langga, hindi din niya kayang bumili, hindi na din niya kayang magpadala, yung mga ganun ba, kasi alam niyo naman si Mama, matanda na, hindi na masyadong makalakad ng malayo, hindi na makakita ng maayos, yung ganun. Sinong aasahan ko dun? Hindi naman pwede pera yun mga langga, delikado kung iaasa lang natin sa iba. Kaya ang plano namin ni Insik, hintayin namin, baka sa August makasahod kami. Yung August medyo malayo pa po kasi talaga. Kaya maghahanap po talaga kami ng paraan. Ang plano kasi namin, anong plano natin, Insik? Uwi na tayo. Ang plano namin ni Insik na instead of kukuha kami ng panday, kasi yung panday ngayon ang mahal, 500 per day, tapos kailangan mo pang pakainin, kailangan mo pang pasnakin, magpasnacks ka pa. Kaya ang napag-usapan namin, instead of kukuha kami ng panday, since marunong naman si Insik na gumawa mga langga, kahit pa paano marunong naman siyang gumawa ng bahay. Importante lang doon mapalitan yung yero, mapalitan yung mga dingding, yung ganun ba, yung pinaka-importante yung higaan talaga ng mama ko. Kaya
Usapan namin, ang gusto sana namin, in God's will, kung pagbuton sa Ginoo, na siya na lang yung gagawa doon. Tapos, para hindi na din makakuha ng helper, bali, mag-ano kami ng 3 hanggang sa 4 na araw. Yun, matatapos na yung ano ni mama doon. So, yun sana yung plano, depende kung ano yung ano ni Lord, kung pag ano ba niya, i-adja ba niya na kami yung gagawa doon. Kasi wala talaga akong ibang maisip na, mayroon naman panday doon mga langga, pero mahirap kasi kung walang magmo-monitor mga langga ba. 'Di ba? Alam niyo naman, kailangan po kasi may mag-monitor. So instead of kukuha kami ng panday na sobrang mahal, hindi pa natin alam kung mabilis ba talagang gumawa, isinsik na lang sana. Kasi marunong naman to Marunong naman siya, nakikita naman niya kung ano yung gagawin doon sa sa bahay. So yun sana, yun lang yung wish ko mga langga. Na sana maayos kahit paano, maayos na, kahit konti lang, maayos lang yung bahay ni mama. Yung kahit yung higaan lang niya na delikado na bumagsak at bumigay anytime. Kaya yun yung namin. Pero kung hindi talaga, wala talagang kasi kailangan niya ng may katuwang siya. So instead of kukuha siya ng helper niya, ako na lang yung tutulong. Marunong naman po akong magdukdok og uba. Marunong naman po akong mag-abot, madali lang naman magsira, ang ganun. So yun yung plano namin. So sana in God's will, sa kanyang kung pahihintulutan ni Lord na yun yung mangyayari po yun. Pero kung wala talagang, kasi kailangan pa namin mamasahe. Kailangan pa namin, kasi medyo malayo yung sa amin Pero hindi na masyadong mahal kasi hindi na naman kami magre-rent ng sasakyan. Lang naman kami, magbabas lang. So magko-commute lang kami. So hindi masyadong malaki talaga, hindi katulad nung pag-uwi namin ni mama na kailangan talaga namin mag-rent ng sasakyan kay hindi man siya makasakay ng bus. So kung kami lang dalawa ni Insik, hindi na masyadong malaki kasi magko-commute lang kami. Tapos dito naman sa bukid, papakiusapan na lang namin ulit si Mama Nasita na samahan si Papa. Kasi kunting panahon lang talaga. Bali, mga 3 or 4 na araw, yun lang. Yun lang yung talaga namin, matatapos na yung bahay ni Mama kahit papano or maayos na talaga. Malagay na sa ayos. So, yun po yung update. Yun po yung update sa namin mga langga. Yun po yung update sa pabuyan namin. So, yun, napag-usapan namin 3 ni Papa, yan si Papa, di ba pa? Ni Insik, na ibenta na lang kahit sa medyo mura, 3.8. Hindi naman nalalayo 3.8 tapos 4K. 4K sana. Kunti na lamang yung Oo, 3.8 yung yung tawad ni Papa Boboy. Kaya ginawa na lang namin. Siguro naawa sila sa atin. Oo, naawa din siguro sila sa amin kasi nga hindi nabenta, tapos hindi kasi madali pong ng Alaga. feeds. Oo, kasi ang mahal ng feeds ngayon mga langga. Tapos, ayun, gusto ko lang din magpasalamat kay Ma'am Bambi, Ma'am Marvs. Thank you sa inyo, Ma'am. So, alam niyo na kung bakit. So, ayun na. Yun yung namin mga langga. So, pagbuot sa Ginoo, yun, kami yung uuwi. Gusto ko nga sana kasama si Papa kasi si Papa bali yung engineer namin. Marunong kasi si Papang tumingin mga langga, mag-align. Pero ang problema hindi nga pwede doon si Papa kasi sobrang init, tapos baka anuhin siya doon sa kanyang panic ba. Tapos babiyahe pa tayong kami. portable Oo, kailangan pa namin bumili ng portable na ano ba yun? Yung kanyang paasto ba? O yung kanyang nebulizer. Pag pag okay na yung bahay mga langga, ma-okay na yung bahay, hindi na masyadong puot kay sobrang init doon talaga doon ng bahay. Kasi nga sobrang baba ng ceiling. Kasi yung ceiling, original niya ceiling, natanggal nung bagyo. Kaya yung ceiling niya sobrang baba, kahit nakahiga kami, tapos aabutin mo ng ganun yung ceiling, maaabot siya mga langga. Kaya kapag tanghali, para kang nililitsyon doon. Grabe yung init. Kasi nga sobrang baba lang ng ceiling. Tapos, sobrang init din doon, kaya naiisip namin, tsaka na lang namin dadalhin si Papa doon kapag medyo ayos-ayos na yung bahay, tapos makakabili na din kami ng portable na nebulizer. Kasi may portable naman na nebulizer na hindi na kailangan isaksak. Wala pa kasing kuryente doon na talaga consistent. May kuryente doon, ilang oras lang.
So yun yung update namin mga langga. Pasalamat din po kami ni Papa Buboy kahit paano is siya yung sagot ng prayers ko kasi sobra talaga akong na-worry mga langga ni Mama. Alam niyo naman si Mama no, ano na talaga, matanda na, mag 8 years old na siya, hindi na makakita, hindi na masyadong makalakad. Pero yaw-yawan gyapon. So kahit ganun, sobrang naawa talaga ako sa kanya. Kasi kung makikita nyo lang talaga in person, makikita nyo mga langga, pagdating doon, i-update ko naman kung makakapunta talaga kami doon, makikita nyo naman talaga. I-update namin kayo every step of the way para updated din po kayo doon sa mga pangyayari at sa mga ganap at sa kaibahan yung sitwasyon talaga ng bahay namin doon, kubo. Hindi naman yung matatawag na bahay mga langga kasi sobrang sira talaga yung mga dingding. Makikita nyo naman, i-flash ko sa screen yung mga dingding na ano na talaga siya sa sobrang ano na luma na, sobrang kalumaan ng bahay. Tapos hindi pa natirhan ng mga ilang buwan kasi nga nung nandito si Mama. Siguro kung kung wala dito si Mama ng 6 na buwan, nandun sana siya, paunti-unti is maaanuhan sana. Problema, dito man si Mama nun. Kaya nung pagbalik namin doon, wala na talaga yung bahay namin. Ang dami ko pang memories doon. Kasi doon sa bahay na yun, doon ako lumaki. Kasi sobrang tagal na talaga ng bahay na yun, ni-renovate ko lang siya. So, nag-loan talaga ako doon sa SSS at saka sa Pag-ibig para lang talaga maayos yung bahay kasi may ano nga yun, may taas ba or may second floor, may typical na probinsya ba, yung may silong. Kaso lang nung tumatanda na si Mama, hindi na niya kaya magsakapanaog sa hagdan, nahulog pa siya. Kaya yun, dinown ko, nag-loan ako noon kasi may work pa ako noon security guard pa ako noon. Nag-loan ako doon sa Pag-ibig at saka sa SSS. So nag-loan ako noon. Nakaabot yung loan ko ng mga 15 no, insik. 11 tsaka 4K, 5K, mga 15,000 yung loan ko. Inubos ko talaga yun sa sa pagpatrabaho ng bahay. Dinown ko, nilagyan ko ng kwarto para lagayan ng mga gamit niya, ng mga damit niya. Tapos may kwarto para sa amin ni Insik. Tapos sa sala, doon lang kasi talaga humiga si Mama. Ayaw ni Mama ng kwarto-kwarto. Gusto niya sa sala lang siya humiga, kaya may papag siya doon sa sala. Pero nung bagyong Odette, alam nyo naman yun, nung December to no? December to kasi dito pag Pasko matay kuryente kay Odette lang to. So nung December, kung natatandaan nyo, bagyong Odette sobrang lakas. Grabe yung Manila din doon, maraming sinira, maraming inano ng baha. Tapos sa amin yun doon, may storm surge. Naputol yung ulo ng bahay namin. Nawala yung ulo ba, yung mga yero. Nawala talaga, as in inanod talaga ng dagat mga langga kasi yung dagat umabot na sa bahay namin. Kasi nga may storm surge. Kaya yun, yung ginawa namin, wala din kaming kapera-pera noon kasi nga nagsisimula pa lang kami dito sa bukid noon, wala pa kaming motor, wala pa kaming hanap buhay. Kaya hindi ko talaga natulungan sila Mama noon. Kaya yung bahay paunti-unti is finifix na lang ni Daddy ng kanya-kanya lang ba, may nagbigay ng trapal, nilagyan ng trapal, tapos may napulot siya ng mga yero. Yun yung nilagay niya hanggang ngayon. Matibay naman siya mga laga, pero kapag inulan at hinangin talaga, panigurado. Nung umuwi nga kami nung fiesta, di ba Insik? Umulan noon, tapos sobrang hangin din. May unos ba? Natakot din ako kasi paano pag bumagsak ba? Sus, Diyos ko Lord. Medyo mabigat pa naman kasi may ilang patong ng yero yun na putol-putol kasi ng yero. Tapos may mga kawayan pa doon na nilagay talaga para hindi ng hangin ba. Pero kapag umulan siya, dumami yung tubig doon, para siyang muluyot ba? Kasi nga Insik, para talaga siyang babagsak. Kaya yun, hindi na talaga na ni Mama. Hindi na daw siyang katulog kapag kapag yung ibang part naman ng kung sa kusina naman siya, kulang din yung yero doon, may tulo naman. Kaya wala talagang Diyos ko Lord. Kaya yun, siguro ito yung way ni Lord, siguro ito yung answered prayer. So medyo may kamurahan nga lang yung back pain, yung biik, pero okay na lang no. Insik, bawi na tayo sa sunod lagi. Bawi na lang kami sa sunod. Hindi naman pwede na walang namin hindi naman masyadong malaki mga langga yung benta kasi 6 sila. So nabenta lang sila ng kung 3.8 nasa 22,800. So yun yung namin. Tapos yung iba yun na lang. Okay, meron pa na kasi kaming dalawang inahin
may Maria pa tsaka may Jopay. So kailangan pa talaga namin din ng ng para feeds nila. Hindi pwedeng ubusin din. So kailangan talaga namin din ng iba yung pagsisikap pa para makakita. So sana manood kayo lagi sa vlog namin mga langga, please. Panoorin nyo, skip ads, yun lang talaga yung hiling ko sa inyo. Para makatulong po kayo kay mama. So, yun. Salamat po sa panonood mga langga. From the bottom of our hearts. Maraming salamat po sa inyo. So, i-update ko po kayo kapag kukunin na yung mga biik. So, kukunin daw yun at the end of this month. The end of July. Mga 25 to 26, mga ganun. So, yun. I-update ko po kayo kapag kukunin ng mga langga. So, thank you sa panonood mga langga. Ay, sik, mag-outro ta. Giduka na si Papa. Duka na ka pa? Kapit na. So hanggang dito na lang po muna mga langga. Praise the Lord, hallelujah. So thank you sa inyo. Ikaw, what do you want to say? So, thank you po sa lahat, lalo na kay Papa Buboy na siya po ang bumili sa aming mga bake. So, bawi lang tayo sa sunod. Baka naman, so circle ang Bilog ang mundo. Bilog Hindi ang natin alam Sa ngayon, nahihirapan pa tayo. Pero baka... Ayan. Pero si Papa, may suhol gini siya. Oo. Huwag kayong mag-alala mga langga. Palit, sinina. May sinina. Lagi na. Nakahubad. Kasi, namin si Papa na meron din pong sa kanya. Bibigyan po namin siya. Kasi, tumutulong po talaga si Papa sa amin kapag may lakad kami. Like, nung umuwi kami ng Bohol. So, siya yung naiwan. Kaya, meron po talaga siyang party din. So kaya thank you so much sa inyong panonood. Maraming salamat mga langga, buyers. Bye-bye. And mag-ingat po tayong lahat. Manood po kayo at sana po wag po kayong mag-skip ng ads. Thank you mga langga. Bye. Love you po. So yan po yung sinasabi ko mga langga na bahay namin. Tapos ito yung tulugan ni mama mga langga. Tapos ito yung sa likod ng kanyang tulugan. Ito yung sa loob ng aming bahay na sirang dingding. Yan mga sirang dingding po talaga mga langga. Ito naman yung aming kusina, medyo sira na din. Yan po mga dingding po namin mga langga. Maraming salamat po sa panonood mga langga.